Hello guys! Good morning! For today's vlog ay pupunta po tayo sa aming bukid. So ito po yung madadaanan. Papuntang bukid po namin. Matagal na din po ako hindi nakapunta doon. Last na punta ko po doon ay mga October ng 2025 pa. At ito ay ang pangalawa kong punta doon. So bibisitahin din po natin doon ang ating mga kamag-anak kung nandun din po sila sa bukid. So, ito po yung daanan papuntang bukid. Makikita po ninyo dito sa background po ay puro po talaga siya puno. Wala po talaga siyang mga bahay-bahay. Kaya kung first time nyo pong punta dito, nakakatakot po talaga kasi puro puno. Ang naririnig lang po natin ay mga sound ng mga insects, mga birds, tapos kung ano-ano lang na mga tanim ang makikita kasi wala po talaga siyang bahay. So nakarating na po tayo dito sa tower. Pag nakarating na po sa tower, meaning malapit na po ito doon sa lupa po namin dito sa bukid. Konting lakad na lang din po ay makakarating na din tayo doon. So, hindi siya masyadong nakakapagod ngayon kasi dalawa lang po kami ni Papa. Sumakay po ako ng motor at hindi kagaya ng last year na naglakad lang po talaga kami kasi tatlo kami pumunta doon kasama yung kapatid ko. So, medyo di siya nakakapagod. So, nakarating na po tayo dito sa pinaka spring or tubod. As in, natural spring po ito, galing bukid, malamig, refreshing, at malinis pa po ito nabibili natin ng mga tubig. Kasi hindi po ito nag-pass through different filtrations. Ito ay natural spring water po talaga. Ginagamit po ang tubig na ito sa kung ano-ano dito sa bukid, kagaya ng pag-inom, paglaba, pagsaing, dilig ng mga halaman. So, ito nga po ang tinanim ni Papa ng mga kamoting kahoy. Mga 3 months pa lang po ito, kaya maliliit pa po siya. Tsaka, masyadong mainit kaya hindi siya masyadong nakatubo. Pero yung parang caretaker ni Papa ay nakapagtanim na po dito. Yan, malalaki na po yung naitanim niyang mga kamoting kahoy. Ayan nga po, ay mayroon na po siyang meron na po siyang dyan, nakikita na po yung kamuting kahoy. Kinuha nga po namin yon. Marami na din pong naitanim ang parang caretaker ni Papa dito. Pero ito, hindi po siya pwedeng kainin kasi isang klaseng fern po ito. Hindi po siya safe kainin. Ito naman po ay talong, pero sa liit niya, meron na din po mga bunga. Hindi nga lang din po nakalaki siguro dahil sa init kasi hindi na masyadong nag-i-stay dito yung parang caretaker. So ito po meron din na mga bunga na ang mga kamatis, ay mga hinog na po. Kinuha ko na din yung mga hinog para maging pwedeng kainin namin mamaya kasi wala po talaga kaming dalang pagkain. Sabi ko pag meron din doong pwedeng makain, pwede tayong magluto or kumain po talaga ng raw. So, ito na din po yung pinakatanim na talong dito sa bandang taas. Siguro po ito. So, kinuha ko na din po itong talong na ito kasi pwede na din po siyang maulam. Pwede na pong maulam. So, Harvest po tayo. ito kinuha ko din po. Kasi masarap po ito kasi fresh talaga. Ito na po ang ating nakuha, mga talong at mga kamatis. Then rest lang po ng konti sabay turo dun sa buko sa taas. Nag-start na po din po ako magpa-apoy dito para makapagluto na din po tayo ng ating kamoting kahoy para mamaya. So, ito na nga po. Madali po siyang mag-apoy kasi dry na po talaga yung ating mga panggatong. Kahit konting panggatong lang ay maapoy na po talaga. Ayan, kumulo na po ang ating kamoting kahoy. Malapit na po itong maluto. Pagkatapos po niyan ay isinunod ko na po dito ang talong. Then, nag-check po ako dito sa mga tanim ni Papa na mga kamoting kahoy.
Sabi daw nila ay masarap daw po itong pinaka-top Ay, I mean, niya or pinaka-top, parang pinakamurang daan. kasaba tops. Sabi nila pwede din daw po yung um, igulay. So, habang naghihintay pa ako kay Papa, ay nag-try po muna ako dito maglinis-linis sa mga paligid ng mga kamoting kahoy. Para din naman po na mapagtamnan po dito sa may katabi. At ayan na nga po at luto na at inanda na din po ni Papa dito ang mga kamoting kahoy. Nilagay ko na din po yung mga talong tsaka yung mga kamatis. Pero lumipat kami ng area kasi mainit doon sa kinakainan namin. Lumipat kami doon sa may lilim ng puno para doon kami parang snacks lang din po naman po ito. Hindi po kasi kami nakapaghanda kaya hindi kami nakadala ng pagkain. Buti na lang po at may naitanim. Sigurado nga po talaga pag may itinanim ay meron ka po talagang aanihin. So after po niyan ay nanguha na po si Papa ng mga panggatong tas ako naman po ang um, tawag dito. At ako naman po dito ang nagsibak ng mga kahoy-kahoy, char. Kasi madali lang naman pong sibakin ang mga kahoy kasi maliliit lang din po. Tsaka dry na po siya. So ayan na po, nilalagay na po namin dun sa sako na dinala namin para makaipon kami pang gatong kasi nga mahal na po yung LPG ngayon. Latest news nung mga April 1 pa yata yun. Yung pinakamura dati na Fiesta ay nasa 1.6 na ngayon. Bumili kasi yung kapatid ko ng Fiesta na LPG. So, ayan na nga po at magready na po kami na umuwi. Nakadalawang sako po kami dito ng panggatong. Tigi-isa kami ni Papa ng sako ng panggatong. Ayan, sabi nga ng estudyante ko ay feeling strong, independent girly daw ako dahil ganyan pa talaga ako. Pero hindi nila alam na nahihirapan ako kasi matigas yung kahoy, masakit sa ulo. Ayan, pauwi na po kami. Kaya sa susunod na lang po uli na vlog. Bye-bye!